harang at kaya-hayang lira. Iparin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin sina Santa Maria, Marta at Lazaro, mga magkakapatid sa Betanya at mga kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa misang ito ay pagdasal natin ang ating mga kaibigan, ang mga tao na nagiging katuwang natin sa ating buhay. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya, at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ipagkapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos
ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Tayo pong lahat, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamatan di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dinig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukutkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't niligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang poon ay susundin sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Minsan ko pong nabasa itong mga katagang ito mula sa aklat ni Sirach.
na ang pagkakatagpo daw ng tunay na kaibigan ay para kating nakatagpo ng isang lantay na ginto. Ibig sabihin, napakahalaga na makatagpo ka ng mga tunay na kaibigan. Dahil kahit napakarami nating kaibigan, ilan lamang talaga yung maituturing nating tunay, hindi ba? Kaya nga, hindi lahat ng kakilala mo, masasabi mo, kaibigan mo. Hindi lahat ng kabiruan mo, kaibigan mo. At hindi lahat ng sinasabi mo, kaibigan mo, tunay na kaibigan mo. Kung makatagpo ka ng tunay na kaibigan, ginto yan. Kaya ingatan mo at pahalagahan mo. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin at ginugunita ang mga maituturing na mga matalik na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila'y mga taga-Betanya at sa banal na kasulatan, makikita natin na ang ating Panginoon, tuwing pupunta siya ng Jerusalem, madalas ay dumadaan siya sa bahay ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. At kitang-kita natin kung gaano kalapit yung pagkakaibigan nilang ito doon sa tagpo sa 11 kabanata ni San Juan na minsang umiyak ang Panginoong Hesus nang malaman niyang namatay ang kanyang kaibigang si Lazaro. At dun sa tagpong iyon, maririnig natin kung paanong nasabi ni Marta mula sa kanyang puso yung kanyang panghihinayang na sana kung dumating lang ng maaga ang Panginoon, hindi sana namatay ang kanyang kapatid. At si Maria, kagaya ng nasa ebanghelyo natin ngayon, ay tahimik lang palagi na naghihintay sa kung ano ang sasabihin ng ating Panginoon sa mga pangyayaring iyon. At dito natin makikita yung dynamics ng totoong pagkakaibigan. Na ang totoong kaibigan, malaya ka makapagsabi ng iyong saloobin na hindi ka natatakot na mahusgahan. At ito yung naranasan ni Marta sa ating Panginoong Hesus. At yung totoong kaibigan, marunong makinig. Ito naman yung naranasan ng Panginoong Hesus mula kay Maria na nakikinig sa kanyang palagi. At ang tunay na kaibigan, kapag ikaw ay lugmok sa iyong kinalalagyan, ibabangon ka at dadalhin ka na bibigyan ka ng kapanatagan, bibigyan ka niya ng bagong pag-asa. At ganito yung ipinakita ni Jesus kay Lazaro nang sa kanyang kamatayan ay muli siyang binuhay. Kaya ito yung magandang itanong, sino nga ba yung maituturing nating mga totoong kaibigan natin? At ang tanong, pinapahalagahan ba natin sila? Kasi minsan, abalang-abala tayo na i-prove ang sarili natin para sa mga taong gusto nating maging kaibigan, pero ayaw naman sa atin. Meron tayong mga ganyan na parang kailangan kong baguhin yung sarili ko, kailangan kong patunayan yung sarili ko. Ang tanong, kapag ba ganyan, kaibigan ba talaga yan? Baka hindi. Kasi kahit po ako, naranasan ko yan, no? Sabi ko nga, ang worst na experience na pwede kong maranasan yung kinakailangan ko pang ipaliwanag ang sarili ko sa isang tao na itinuturing kong kaibigan. Kasi para sa akin, kung kaibigan kita, hindi pa ako nagsasalita, naiintindihan mo na ako. Kung kaibigan kita at matagal na tayong magkakilala, kahit may masama akong ugali na makita ka, pwedeng pagsabihan mo ko, pero hindi para patunayan ko ang sarili ko sa iyo. At kahit pa meron akong sablay sa aking pagkatao, kung totoo kitang kaibigan, tatanggapin mo ako kahit hindi ako magbago. O tatanggapin mo ako at mamahalin mo ako hanggang sa panahon na makita mo yung pagbabago na gusto mo mula sa akin. In short, hindi natin sinusukuan ang ating kaibigan. Amen? At ang totoong kaibigan, hindi ka susukuan. Kahit pa napakarami mong toyo at kahit pa may suka ka.
'Di ba? Totoong kaibigan eh. Kaya po, ang makatagpo ng totoong kaibigan ay parang ginto. Kaya pahalagahan natin yung ating mga kaibigan. At ano yung pagpapahalaga na maibibigay natin sa kanila? Pinapakita sa atin ngayon ng Ebanghelyo kung ano yung pagpapahalaga na yon. Minsan yung pagpapahalaga natin napaka-external eh. Na pag may kaibigan tayo, palagi nating iniisip, ano bang ipe-prepare ko para sa kanya? Ano bang pagkain yung gusto niya? Ano bang music yung gusto niya? Ano bang pelikula yung gusto niyang panoorin? Lilinisin natin yung bahay, maghahanda tayo ng pagkain pag darating ang isang kaibigan. Ganyan si Marta, wala namang masama doon. Pero tandaan mo, ang kaibigan mo, kaya lumalapit sa'yo kasi panatag ang kalooban sa'yo. Kaya kung meron ka mang something special to offer, that is your ears. That is your heart. That is your listening heart. Kung meron man pong inaasahan ng isang mabuting kaibigan mula sa inyo, kung may inaasahan ang ating mga kaibigan mula sa atin, yan ay ang ating pakikinig, pag-unawa at pagtanggap. At sana wag nating ipagkait yan sa kanila. Maraming mga tao na pwedeng maghain ng pagkain kay Jesus. Maraming tao na pwedeng tumrato ng mabuti kay Jesus. Maraming mga tao na pwedeng mag-estima sa Kanya. Pero iilang mga tao lang ang handang makinig sa Kanya ng mabuti. Kaya sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang higit na mahalaga. At ano ang mahalaga ng mga oras na iyon? Na siya'y makatagpo ng kapanatagan mula sa kanyang mga kaibigan. At ito rin ang inaasahan ng ating mga kaibigan mula sa atin, na kapag tayo ay kasama nila, makaranas din sila ng kapanatagan. Hindi panghuhusga, hindi mga panlabas sa bagay lamang na pwede nating ibigay sa kanila. Ang inaasahan ng ating mga kaibigan ay pakikinig, pangunawa at pagtanggap. Amen. Santa Maria, Santa Marta, San Lazaro, ipanalangin ninyo kami. Magsitayo. Sa kapistahang ito, nina Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos ay pagkaloob sa kanila ang pagpapala ang biyayang ninanais nilang makamit. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo pong lahat, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nunungkalan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo'y naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay, panaway, umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod.
Marapatin mo na ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod katulad ni Marta. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayong ginugunita namin ang iyong mga banal upang gaya ng hain nilang pag-ibig na iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumailalim. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipad, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para magpaglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Sala para na pagpapatawad namin. Sana ka nasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo at sumaiya rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsilod. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan sa magkapatid na sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazarong uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng banal na misa, maaari pong lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, gayon din yung mga nais magkumpisal. Pumunta lamang po sa may sakristi sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.